Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kabataan dito na nanonood ngayon sa Kalambag. Muli naman tayo magkikita at magkwentuhan sa oras na ito. At alam nyo rin na kayo excited na for today's episode. And of course, bago ang lahat, last week, pinag-usapan natin ang tungkol sa Labor's Day, araw o araw ng mga manggagawa na kung saan na-appreciate ng mga kabataan ang tungkol kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng manggagawa sa isang bansa at anuman yung mga karapatan at benepisyo na dapat ay mapasa kanila na ang atin ay o ang ating mga manggagawa ay ilang taon o ilang dekada na ipinaglaban yung mga karapatan at ngayon ay ilan sa kanila ay kanila na ring naitamasa. At bagong lahat, kung gusto nyo pong balikan ang episode na yon, maaari nyo namang pong balikan yan sa episode o sa official Facebook page po na Kalambag. At ngayon po, pag-uusapan natin, malalaman natin yan mamaya, no? Huwag muna natin i-spill. And of course, bago niyan, isa-isahin mo natin kamustahin yung mga kabataan sa Calamba. Kasi, of course, pagkakaalam ko ngayon ay Lagro High School, pero ba't nandito ako, no? Pero sige lang, no? It's my first time na makakasama itong mga kabataan from Lagro High School, no? At of course, based din sa aking pagkakalat, matatalino itong mga batang to, no? Meron ding ibubulat ng mga bata ito, kaya medyo na-pressure ako konti. Joke lang, no? So, bago ang lahat, kamustahin muna natin si Zian muna, kasi first time kong na-meet si Zian. Tama ba, Zian, yung pagkakaano ng pangalan mo? Opo. Ako naman po, mabuti naman. Ayun nga po, kasi nga po, bakasyon po namin sa Lagro High School. So, overall, okay naman po ako. Ay, mukhang nawala ata si Daryl. Hello. Sige, ako na lang next kakamustahin ko naman sa sarili ko. Sige. So, okay naman ako ngayon. Yun nga, bakasyon na namin, Lagro High School. So, parang everyday, parang sinusulit ko yung bakasyon since magsi-senior high na kami and I don't know kung kailan ulit ako makakatulog na maayos or enjoy ulit ng araw-araw na walang ginagawa. So parang ini-enjoy ko na lang araw-araw. Ginagawa ko lahat ng gusto ko. Na may nagtitry ako ng mga iba-ibang mga hobbies, ganun, nag-aaral pa. Nagre-review na rin ako ng onte. Pero yun, masaya naman yung parang summer. Parang ito rin kasi yung summer na sobrang init para sa akin eh. Parang ito isa sa mga summer na sobrang init talaga. So, ayun. How about you, Jacob? Kumusta ka na? Okay, I'm going to introduce myself. I mean, no, kamusta yung sarili ko. But first, I want to hear from Marcos. Marcos, how are you? Okay, so ayun nga, I'm enjoying my vacation. Pero kahit vacation kasi halos araw-araw pa rin, napupunta pa rin ako sa school. Pero despite being in school, na-enjoy ko pa rin naman since nakapagpahinga pa rin ako and at least nakasama ko yung mga friends ko sa school kahit papaano. Okay, back to you po, Kuya Jacob. Yes, actually, we were just hanging out, last Thursday? I think I was with Marcus. We were at school we were helping out in the enrollment process. So, me naman, yeah, I've been having a lot of fun doing the SSLG work with Marcus nga and the rest of our council members. And I've been enjoying my time. Walang ginagawa, nakakatulog. So, yeah, that's it. Back to you, Lev. Okay, so yun nga. So, mukhang nawala si Kuya Akim. So, okay ka na, Kuya Akim? O nakabalik Sige, na, Kuya Akim, medyo kumustahin nag-ano ka na? lang, may something di naman kasi maiwasan yung mga ganun klaseng technical errors, no? Pagdating sa live, but still nakakabalik pa rin. And just like what Ati Manalo said, when I fell down, I'm always come back stronger. Charot, tama ba? Oo, so, Yun nga. Ikaw, Kuya Akim, kamusta ka mm, na? Bigla ka nawala eh. oo, nagkaroon kami ng tawag nito, enrichment activity nung Webes ng hapon. No, Webes ng umaga pala. And of course, kumbaga ngayon is naghihintay na lang ng graduation, no? Kasi nga tapos naman ako Yeah. sa thesis ko. Um, may mga clearance pa pero CCO na lang din yan, no? Oo, kasi Yes. nako-comply naman natin kaagad. Nako-comply naman natin kaagad kapag merong mga requirements na hindi sa atin. Kaya naman, of course,
I'm just waiting for graduation and I really hope no na walang magiging errors din sa graduation ko. And ayun, I'm okay naman this week. Medyo chill lang kaya marami akong time sa Kalambag and I'm happy kasi this is my first time na ma-meet ko yung whole Lagro High School and of course I hope that yung band natin today is talagang siya, memorable as well as fruitful din siya na hindi lamang ako yung matututo, maging lahat ng mga manonood sa Kalambag ay matututo rin. So kaya naman, no, ang pag-uusapan pala natin ngayong oras na ito ay tungkol sa GAWE o yung Global Action Week for Education. Actually, oo, talagang inaap ko talaga itong GAWE sa Google kasi nga delikado dito kapag baka masabihan tayo ng fake news, So, kahit mahalaga na alam natin, ano nga ba itong GAWE? So, ang GAWE nga pala o ang Global Action Week for Education ay isang taunang kampanya na isinasagawa sa buong mundo upang itaguyod ang karapatan ng bawat isa sa kalidad at inklusibong edukasyon. Ito ay pinangunahan ng Global Campaign for Education o GCE, isang pandaigdigang alyansa ng mga organisasyong sibil na nagtutulungan upang isulong ang layunin ng Education for All o EFA. Kapag sinabi natin inklusibong edukasyon o yung inclusive education, ay pumapatungkol ito sa kung saan ang edukasyon ay para sa lahat, na-acquire, tawag nito, nakakabenepisyo ang lahat, maging sino ka man, saan ka man nagmula, ano man ang iyong estado sa buhay, basta't ikaw ay isang Pilipino o batang Pilipino ay ang edukasyon ay para sa iyo. Kaya naman, sa pagpapatuloy ng pag-usapan ngayon, ay ipapasa ko ang table, of course, no, kay Marcos. Ayun. Marcos, take it away. Okay, so ayun po. Ngayon po may tanong ako. So ano nga bang ibig sabihin sa'yo o sa atin ng edukasyon sa panahon ng sakuna? I'll go first. So for me, it means giving a safe, proper, and quality education despite being in the time of crisis such as war, disasters, pandemics, or forced displacement. So ayun po. How about kay Kuya Jacob po? Well, I feel like education during times of disasters has to be pretty strict because we can't really just consider like to a degree, we can't consider just word of mouth passing down knowledge as full, like proper formal education. So I feel like it's important to have a trained teacher in these kinds of scenarios, so that even if there's a disaster, we still have a proper standard of learning. How about you, Levin? Para sa akin na ang edukasyon sa panahon na sakuna, hindi lang yun kasi basta na like patuloy, yung pagpapatuloy ng klase. Parang simbolo siya ng pag-asa at katatagan ng isang kabataan. Kasi sa panahon kahit may bagyo, may lindol, may pandemya, kahit may anumang emergency, parang mahalaga pa rin yung maipatuloy natin ang pag-aaral. Ibig sabihin nito, parang hindi tayo basta yung sumusuko, hindi yung kundi parang nag-a-adjust tayo sa kahit anong mangyari. At parang halimbawa nung pandemya, 'di ba? Kahit walang face-to-face classes, nagkakaroon ng like modular learning, online classes. Kahit mahirap, pinipilit natin at pinipilit rin ng mga guro na ipatuloy ang pag-aaral dahil alam natin ang edukasyon. Parang yun siya yung susi ng pagbabangon eh. Makakabangon tayo pag may edukasyon tayo. Pag may tama tayong mga like kaalaman, makakabangon tayo sa mga nararanasan natin mga sakuna, mga paghihirap. So, para sa akin, yun lang naman yun. Pero how about sa'yo, Zian? Para sa akin, yung edukasyon sa sakuna, ito yung kumbaga, ito yung karapat-dapat nating igiit at protektahan. And isa rin itong panawagan para sa makatao at ligtas na edukasyon. And tulad nga ng sabi mo, ito yung pagpupursige ng edukasyon sa gitna ng crisis. Ayun. How Ay, about mukhang naman nawala. po sa inyo, Kuya Akim? Ayun talaga. Grabe, ang gagaling Para dito talaga sa topic natin. na to. Tapos yung tama rin siya, no?
Ay, sige, go lang, Marcos. Go lang, Marcos. Okay. Mukhang naglag Naglag po talaga ata ako, magbasa. sorry. Okay. So, ayun po, magandang example nga yung pandemic para sa topic na to. So, ngayon po, sa gitna ng sakuna o emergency, bakit mahalaga pong hindi maputol ang edukasyon ng kabataan? Okay, so, I pass the mic to Kuya Akin po. Oh my God, no? Bakit di dapat maputol ang edukasyon kahit na may pandemya o kahit na may mga sakuna. Napaka-simple niyan. It's because it's education is a fundamental right. Talagang kailangan ng bawat isa ng edukasyon. Kasi nga makikita natin ay ang edukasyon ay sumisimbolo sa pag-unlad ng isang bansa. Kung titingnan natin, kapag mababa ang edukasyon ng isang bansa o ng isang komunidad, nakikita natin kung gaano ito kahirap. O may kukumpara natin sa mga bansang pinagyayaman ng edukasyon at sa mga bansang hindi masyadong pinagtutuunan ng edukasyon. Mahalaga rin ang edukasyon na kahit may sakuna pa man ay ay may pagpatuloy pa rin sapagkat ang edukasyon ay siya magsisilbing daan o plataforma ng karamihan sa mga guro o yung mga nagtuturo upang maipahatid sa kanila kung paano sila magiging ligtas, paano magiging handa ang bawat isa sa atin. Lalong-lalo na kapag may sakuna. Siyempre, sa edukasyon, lalong-lalo na nung pandemya talagang kasama sa pinag-aaralan o ilan sa mga nandun sa curriculum ay kinoconnect talaga nila kung paano maging safe during pandemic, paano tayo makakaiwas sa sa anumang uri ng kapahamakan na pwede mangyari sa atin habang nariyan ang sakuna. Gayunpaman, iba't ibang paraan ginagawa ng ating mga ahensya ng pamahalaan, maging ang ating ahensya ng edukasyon upang may pagpatuloy ang edukasyon, lalo-lalo na sa mga bansang urban at rural. Una dyan, meron tayo of course, online class, online learning, na kung saan araw-araw ito may mga online classes nangyayari. Meron din tayong modular class, which is um, gin, ginagawa ito dati no sa mga hindi lamang sa urban maging sa rural talaga kasi nga minsan doon sa kanila is mahina yung internet connection. Siyempre, sabi nga natin, di ba, education must continue kahit anong mangyari. So, kailangan mag-adjust tayo. So, ayun, may modular din para sa mga mahina ang connection. Meron din tayong blended, no? Pag sabi natin blended, dalawang klaseng, nakalimutan ko yung termino na klase ng um, nakalimutan ako. Nasa dulo ng dila ko pero di ko masabi. O, halimbawa, may face-to-face, may online, may face-to-face, may online at saka modular. So, yun yung blended. Kaya, mahalaga na may pagpatuloy ito, higit sa lahat, kasi nga ang edukasyon ang magsisilbing pamantayan ng kaunlaran sa isang bansa. How about you, Zian? No, sorry, Zian. Oo. So, para sa akin po, mahalaga po na hindi po dapat maputol yung edukasyon sa gitna ng crisis kasi isa po itong karapatan ng mga kabataan and nakasalalay na rin po yung future ng bansa natin. Tulad nga po ng sabi ninyo, Kuya Akim, nakasalalay po yung future ng bansa natin sa mga kabataan. And based po sa research ko, na yung lack of education po, possibly po siyang makalid sa mga panganib tulad ng mga child labor, early marriage, and yung pagkakait din ng magandang kinabukasan para sa mga bata. Ayun po. How about naman sa inyo, Levin? Para sa akin, mahalaga na hindi maputol ang edukasyon ng kabataan sa gitna ng sakuna. Dahil ito parang nagbibigay siya ng isang stable at normal na aspeto sa gitna ng pagkakagulo. Kasi 'di ba syempre, nagkakagulo na. Gusto mo makahanap ng like normalcy sa buhay mo. Gusto mo mag-ano na like safe, kumbaga like safe space. So parang edukasyon hindi lang siya para mag-aaral ng mga subjects or academic subjects. Ito ay parang magbibigay na rin ng mental at emotional support sa mga kabataan. Halimbawa, 'di ba? Ang school parang nagiging safe space na para sa atin yung school. Alam ko marami nakaka-relate dito na yung school parang nagiging siyang safe space kung saan like hindi lang natututo yung mga bata kung ano yung tungkol sa
math or tungkol sa science, kundi parang natututo sila makisalamuha sa mga tao, parang doon natututo nila yung mga like, social aspects or like mga social na sa buhay nila, yung parang paano makapag-interact sa people, ganun. So, nung pandemya kasi, maraming kabataan ng, hindi lang naman, feeling ko, di man lang ako yung naapektuhan, pero maraming kabataan nang naapektuhan dahil sa pagkawala ng face-to-face interaction. Yung maraming kabataan nang nawalan ng like, pag-asa or like, nawalan sila ng kaalaman paano makisalamuha sa mga tao. Tapos parang nung napansin ko rin kasi yun nung pagpasok sa school, parang nahirapan ako. Mostly, I'll just, ano na lang sa sarili kong experience. Pero nahirapan ako makipagkaibigan sa iba. So, um, yung parang, yung, dahil sa pagkawala ng face-to-face, naging malaking hamon ng remote learning sa mga walang internet or sa mga walang gadgets. Kasi kung patuloy ang edukasyon sa mga sakunan, natutulungan nito yung mga kabataan na parang hindi mawalan ng focus at direction sa kanilang buhay. Parang yung edukasyon, ito yung nag-aano ng path sa kanila, kung saan sila didiretso, kung saan sila pupunta. So, dapat may mga like alternate na tayo, parang alternate na paraan ng pagkatuto. Parang tulad ng meron na kasi 'di ba yung printed class, yung printed modules, tapos yung community-based learning centers. Meron mga ganito para makatulong sa mga kabataan na patuloy gusto magpatuloy sa kanilang mga pag-aaral or gusto nilang ipatuloy yung edukasyon nila kahit na may sakuna. So, yun lang naman yung para sa akin. How about sa'yo, Jacob? Well, I feel like the most important thing, I mean, is definitely like just to keep the education running. But one of the things that we don't usually think about is like in school, you can be taught how to like protection against abuse and exploitation and stuff, or in case that it was a bit too late, you have a way to cope with the trauma with your. They can teach you different ways to cope with the trauma, and it also equips the children in these rough situations about life saving skills and like different skills they can use to brighten the future. That's I'm forgetting something, but yeah, but that's pretty much this. That's me. That's for me. Okay, so ayun nga po, ang dami nating matutunan sa mga sagot niyo, no? Mas talaga naman masasabi natin na education should not be a privilege, but a right. Dapat itong maging karapatan. Ngayon, para sa akin naman, mahalaga ito para to uphold their right sa education, para to provide them with knowledge para mapanatili ang kanilang karapatan sa edukasyon. Mabigyan sila ng kaalaman para sa kanilang kaligtasan at syempre makatulong rin sa kanilang, tulad na sinabi ni Kuya Levin, makatulong sa kanilang emosyonal at mental na katatagan. So ngayon po, meron po ba kayong mga personal na karanasan o kakilala, kahit kakilala po na naapektuhan yung pag-aaral dahil sa kuna, tulad ng baha, bagyo, conflict, pandemic, or iba pa? Ano po yung mga, at ano rin po yung mga natutunan nyo doon? Okay, so I will go first. Actually, sa mga kakilala ko, yung naging cause is baha, bagyo, or conflict. And yung iba pa, wala naman ako kakilala. Pero sa tingin ko, lahat naman tayo na-experience natin yung sa pandemic. Yung naging, talaga, mahirap yung pag-aaral. So, ayun yung pandemic, it taught us the importance of adaptability and digital literacy in education, as learning yung online learning naging essential siya sa atin. So how about kay Ate Zia naman po? Okay, so ayun nga po, isa po sa karanasan ko is about dun sa pandemic. And isa din sa natutunan ko about sa pandemic is that yung social interaction ng mga students, nakadepende siya dun sa medium. For example, balikan natin yung sinabi ni Levin kanina. So, sabi ni Levin kanina na parang yung mga students daw nakakalimutan daw nila kung paano mag-interact socially sa ibang tao or kaya pagdating ng face-to-face classes, nahihiya na sila, ganun. So, I think isa po yun sa natutunan ko na parang nakadepende po talaga yung yung medium of learning ng isang estudyante with their social interactions. And sa po, isa din po is yung mother ko po. Yung mother ko po, nag-stop po siya around college para po mag-work. Kasi nga po, one of the causes is yung financial problems namin. Kasi at the time, yung dad niya po is, meron po siyang sakit. So, kinailangan niya po. So, ayun.
How about naman po sa inyo, Jacob? Yeah, because I know I have this one cousin who lives off in a province, and they got flooded there. I'm pretty sure it was because of Yolanda, Mm-mm. and more than just flooding, definitely, because Yolanda was crazy. And it pretty much put everything on standby for them, and he was held back by a few years. And I remember and he's older than me, and pretty much we're the same grade level right now, but he's older than me. And last time we talked, he told me about how depressed he felt, like being held back from his friends, since he had friends in other places that weren't so heavily affected by Yolanda. He told me how much, like, just the consequence of being held back by a reason other than your own, and that it just stuck with me, like how rough that was. How about you, Levin? Um, Kanina ko pa 'to pinag-iisipan pero like wala kasi akong personal na karanasan. Pero marami akong kilala pero marami rin akong narinig na cases na nung pandemya, yung maraming kabataan ang naapektuhan ng like paghinto ng face-to-face classes. Yung kasi like yung pag ano ng online classes, wala kasi silang maayos na internet or gadget para makapag-online learning. So marami akong nabalitaan na like maraming mga estudyante ang nahirapan dito dahil tapos parang na dahil doon sa like wala silang proper na equipment para makapag online class, parang napahinto na lang sila at nag-drop out na lang sila. Marami akong um, naging kaklase at mga kaibigan na like ngayon is parang held back na lang sila. Hindi na sila, lower grade na sila pero ka-age ko sila. So parang nakakalungkot. Tapos may isa pa akong kaibigan na kilala ko siya kasi like super talino niya nung elementary. Ano talaga siya competitive pero na-held back siya ng two grade levels dahil sa wala nga silang proper internet tapos wala silang proper gadgets. So parang nakakalungkot na like hindi lahat ng kabataan may parang pantay-pantay na access sa edukasyon ng time na yun. Parang natutunan ko na hindi sapat magbigay ng like yung edukasyon, parang kundi parang kailangan i-adapt rin ang pangangailangan ng bawat estudyante. Kailangan may like, alam ko naman na nung time ng pandemic, may mga specific na like support systems na ginawa yung gobyerno. Lalo tulad ng like, nagpahiram sila ng tablet na may load. Pero parang hindi kasi lahat ng nakakuha. Hindi yung mga like kailangan talaga, hindi nila nakakuha yung access na yun. So parang nakakalungkot lang talaga. How about sa iyo, Marcos? Balik na lang natin sa iyo. Okay, so ayun nga po, no. Mag-share na lang din ulit ako ng personal experience ko nung pandemic din, no. Nung pandemic kasi, syempre, lahat naman ata na ginagawa natin ng online sa pag-aaral. Pero, yung naging hadlang sa akin, hindi yung parang kulang ng resources o parang basta mga ganun. Yung naging hadlang sa akin kasi is parang bumaba yung performance ko sa pag-aaral kasi nadidistract ako habang nag-online class. Syempre, hindi nakikita ng teachers yung ginagawa natin. So instead na kung face-to-face talaga mababantayan tayo, tapos nung online class namin, syempre ako naglalaro-laro ako, kaya bumaba talaga yung performance ko nun sa school. So, ayun po. So ngayon, ano yung pinakamahalagang bagay na dapat tiyakin ng gobyerno? Kanina nga na-mention yun, no? Na yung mga gobyerno nagbibigay sila ng mga tablets, mga ganun. So ngayon po, ano po yung pinakamahalagang bagay na dapat tiyakin ng gobyerno upang mapanatiling ligtas ang edukasyon sa panahon ng emergency? Let's start with Kuya Jacob po. I feel like the first thing that the government has to do to keep education safe is just to have a backup plan, like just have a good base infrastructure that can help the teachers of the heavily affected places to be able to teach, even given the dangerous circumstances, and to have policy and good standards so that it's safe. Also, I feel like there should be flexibility for everyone. Like, even if you can't, if there's a lack of teachers, you can bring in other teachers. Or if there's a lack of classrooms, you can move to a different place. Like, be able to adapt and overcome the harsh circumstances is what I think is the best bet. How about for you, Zany? I think, isa sa kailangan siguraduhin ng gobyerno is that yung mga
Ayun nga, tulad ng sabi mo, yung evacuation plans whenever merong earthquake, ganun. Kasi, ayun nga, pinaperform naman yun sa Lagra High School, which is good. Tapos, kailangan din nila ng, ng access sa psychosocial support and, they should try reaching out more with regards to students and their mental health. Tapos, kailangan din nila ng ligtas na, na learning space para, ayun nga, makapag-focus and makapag-provide sila ng mas safe na learning environment para sa students sila. How about sa'yo, Levin? Same lang naman ako kay Jacob. Dapat may backup plan talaga yung gobyerno para sa mga panahon ng ganito, tulad ng like pandemya. Parang nakita ko kasi parang yung education ng panahon ng pandemya, parang nag-standstill rin siya eh. Parang naguluhan rin yung gobyerno kung anong gusto nilang gawin, na anong dapat nilang gawin. Though maganda ngayon naging ano nila, yung modular, which is lahat talaga ng kukunin mo sa school, tapos lahat talaga nabibigyan ng chance na makapag-aral. Pero parang mas maganda sana kung may mas maayos pa silang like plano or like may plano pa sila beforehand. So parang for example, pwede silang set up ng yung digital infrastructure or mga digital sites tulad ng DepEd Tambayan. So ewan ko kasi kung kailan ginawa yung DepEd Tambayan. Pero parang nung pandemya kasi nakatulong talaga yung DepEd Tambayan para sa akin. Kasi parang dito sa DepEd Tambayan, dito talaga ako nakapagtingin ng mga modules, yung mga modules ng sa mga bawat like subjects. Kung pwede nakapag yung ahead of learn, yung parang nakapag-aral ako ng ahead pa. Tapos parang doon rin sa parang marami rin ako nakita na gumagawa rin ng mga ganun. Parang doon sa DepEd Tabay, doon rin nila kinukuha yung mga printed modules nila. So, pero feeling ko rin kasi kailangan rin ng like emergency fund sa mga paaralan. At parang support nga doon sa mga mental health ng mga estudyante at mga guro. Kasi parang nung panahon kasi ng pandemya, marami talaga yung naapektuhan talaga yung hindi lang yung pag-aaral nila pero yung mental health rin nila parang naapektuhan rin. So maganda rin sana kung may emergency fund para doon para parang maprotektahan nila at yung maano nila yung mga stress mula sa like sakuna, yung mga stress na nararanasan ng mga estudyante or mga guro mula sa sakuna. So parang para sa akin yun lang naman yun. How about sa'yo, Kuya Akim? Sige. So, ayan nga yung salamat. So, tama naman yung sinabi niyong lahat, especially dun sa dun sa nabanggit kay ni Rian, dun sa Lindol. Kasi way back 2019, oo, first year ko ata yun as SSLG president that time, no? Parang dun yata yung parang sa 2 taon ko na naging president ng school na yun, 2 taon, halos lahat ng sakuna na naharap ko o hinarap ko during that time. Kasi, sige, unahin natin yung dengue outbreak doon. So, of course, may action naman silang ginawa, especially yung yung paglalagay ng mga practices para hindi lumaganap yung dengue. And after that, di ko makakalimutan talaga, October 16 yata, 2019, first Lumindol, oo, Lumindol, oo. Tapos mga nasa magnitude 5 pa lang yon. Tapos hanggang sa tumunod ng 27, then postpone kinabukasan yung klase, pinabalik kami ng 29, lumindol ulit din. Yun na po yung worst. I think 27 pala. Ay tama, 29 lumindol ulit, which is, oh my God, ewan ko, experience ko talaga. So kasi nandun ako sa pinakatulok ng room. Tapos talagang lakas ng lindol talaga. Tapos yung room, yung classroom na itinayo, yung classroom namin is katatayo lang. Hindi pa wala pa yun siyang hindi pa inabot ng 1 taon bago na turnover. Simula ng pag turnover nun is bago pa yung ginamit sa klase. So syempre nandun ka sa pinakagilid, tapos habang lumalayo ka doon is yung mga semento, yung mga glasses is nagsisihulugan, tapos ikaw is gumagapang ka na lang palabas ng pinto, tapos yung mga upuan is parang nagsasalpo ka. So parang nasalpo ka, syempre ako dadaan pa ganon. So kumbaga gumagapang na. Then paglabas ko doon, lindol pa rin ganon. Knowing na doon sa evacuation center, marami na nag-iyakan. So, oh, tapos kinabukasan, lumindol ulit din. Ayun. Pero suspended na yung klase yun, kaya medyo parang bumaba yung
yung building tapos ang daming crack. So, hindi na namin nagamit yung facility na yon. So, ang nangyari, nagkaroon ng temporary learning shelter, which is TLS, ganon. May classroom pa rin siya. Para siyang asynchronous na yung klase. Tapos, tawag nito, naka-divide siya into three. Tapos, ang harang, ewan ko ba kung alam niyo yung trapal? Alam niyo yung trapal? Oo, Parang, trapal. Trapal na lang yung harang. Oo. Trapal na yung harang. Siyempre, naririnig mo yung klase sa kabila, tapos knowing na may gamit pa na lapel yung teacher, yung parang maliit na mic lang na then may speaker na maliit din. So, naririnig mo yung klase sa kabila, syempre hindi ka makakapag-focus noon. So, yun yung mga yung kinaharap namin during 2019. Then, nagtagal kami hanggang 2020 doon. And, ayun, dumating si pandemic. Pero natutuwa ako sa pandemic. Medyo natuwa rin ako sa pandemic, hindi dahil may pandemic, kundi pagdating sa edukasyon kasi namin is, nakita ko talaga yung mga, yung mga nabuntis na nanganak na ng mga youth is, parang na-encourage sila na bumalik kasi modular, di naman sila papasok sa school. Ayan, tapos sila magpa-dede ng baby nila o magpatuloy ng baby nila, ang agad sila ng module. So, na-appreciate ko yung lahat na karamihan kasi sa atin tinitingnan that pandemic is the worst ever. Pero siguro naman tingnan natin yung parang positive side din minsan na siyempre kayo, ewan ko sa iba, no, na nagkaroon kayo ng more time to your family, ganon. Although, yes, baka may iba na hindi malalapit sa parents nila, then medyo nasira yung social life nila, ganon din, kasi napaka-boring. And you know what? Yan yung reason bakit nag-exist si Kalambag. No, kasi during pandemic, no, siyempre, para nalaman nila na active masyado sa social media itong mga bata, itong mga kabataan. So, why not ginamit ito na opportunity, ito na as opportunity ng Ina Philippines para buuin si Kalambag, and eto, napatuloy natin hanggang sa ngayon. So, congratulations sa ating lahat. And isa rin talaga sa dapat ding tutukan ng ating pamahalaan is, of course, yung talaga, yung safety ng mga kabataan sa kahit anong bagay na pwedeng mangyari. Dapat matutunan yung duck cover and hold, ganun ba? At saka yung safety tips, kung meron bang mga lindol o meron bang mga bagyo, ganun. At of course, kasi ewan ko sa inyo kasi dito nangyari sa amin kasi is nangyari to na yung gera, no? Yung gera talaga as in. Sa ibang school ko yung na-experience when I was in elementary. No, siyempre ang gagamitin talaga na evacuation center is ang school. So that is why habang na doon kami sa school, may mga kasama kami doon na mga families na nag-evacuate kasi takot silang bumalik kasi nga ongoing yung gera o yung yung para gera nga ongoing yung gera. So nakaka-apekto rin siya sa learning environment ng mga bata. Mas yung facilities na rin, no, na minsan may mga, especially sa rural areas, so nangyayari, kulang yung classroom, kulang yung, tawag nito, kulang yung mga gamit. Ay, naalala ko na kanina yung tawag nun, learning modalities. No, yung online class, face-to-face, no? Learning modalities yung tawag na naalala ko na to. So, mahalaga talaga na every emergencies, kada sakuna na nangyayari, meron na dapat yung plano na gagawin. No, may mga assessment tools na rin na dapat dyan, may mga action na rin na dapat na nakahanda just in case na mangyari ito. Kasi si pandemic, hindi natin ito in-expect eh. So, at least kahit paano na itawid naman, pero ayun, may positive and may negative yung gayon pa man. Wala tayong magagawa kasi dumating na yun. Kaya mahalaga na talaga may focus o may balik dati sa dati yung class, yung parang learning modalities, which is the face-to-face. And marami rin nagsasabi na dahil nga daw sa pandemic is bumaba yung parang reading comprehension ng mga bata, no, kasi nga online, no, or modular. Kaya nga I think naglabas last week naglabas last week may isang data na napanood ko sa isang news, no, na 18.9 million daw na graduate is tawag ba nito found to be functionally illiterate. So napakahirap ng ganung sitwasyon, kaya mahalaga na sa ngayon
na matutukan ng mga kabataan o matutukan ng ating pamahalaan kung ano ba talaga yung kailangan ng mga bata. Ano yung kailangan ng mga bata at doon natin yun pagtuunan. Minsan kasi naisip natin mahirap kapag maraming problem din sabay-sabay. Pero siguro kung magtutulungan yung parents, stakeholders, the school, and the community, siguro mas magiging effective lahat ng plan. No? So mahalaga talaga yung unity, pati yung pag-address ng concern, no? Kahit mahalaga na maging open ang ating mga LGUs to accept this challenge and of course, no, to provide what's the needs of every student in our country. So back to you, Marcos. Ang dami ko yatang nasabi. Okay, so ayun, daming ng kinuwento ni Kuya Aki. Marami rin akong napulot na aral dun sa mga experience niya. Ngayon, para sa akin naman, yung ano sa tingin ko dapat mapatupad, I mean, yung mga learning modalities noon, sa tingin ko dapat ipatupad nila to ng mas malinaw. Kumbaga, Mm-mm. magpatupad sila ng malinaw na emergency protocols, tapos tiyakin din nila yung access sa alternative ways ng pagkatuto. Kasi syempre yung ano iba um, yung mga kukuha nga ng module, yung mga modular ganun, pupunta pa sila ng school. Pero yung iba kasi may hirapan kasi nakatira sila sa mga liblib na lugar o sa mga bundok. Tapos yung iba naman sa online modalities naman, yung iba walang kuryente or wala silang signal sa tinitirahan nila. Kasi tingin ko dapat mas gumawa ng mas malinaw na paraan dito o mas malakas na paraan. Kumbaga mas i-strengthen nila yung ganitong ways. Tapos, ayun po, para mapanatili rin yung edukasyon nun sa mga panahon ng emergency na mangyayari, which is hopefully mabawasan naman. So, ngayon po, paano nga naaapektuhan ng mga sakuna tulad ng kalamidad, gera o pandemya yung mga karapatan ng kabataan sa edukasyon? I pass the mic to Kuya Levin po. Mm-mm. Okay. So, bilang kasi isang kabataan, parang, so, okay, yun nga yung sinabi ni Kuya Aki, meron nga naman na mga good side, di ba, yung pandemya. Marami naman good sides na naging dulot ng pandemya. Pero kasi para sa akin, sobra akong naapektuhan sa like pandemya. Kasi parang bago lang siya sa akin eh. First time ko lang makaranas ng ganun na like, dahil sa COVID-19, dahil sa isang outbreak is napahinto talaga yung edukasyon at napahinto yung like social life ko nung time na yun. So nung kasagsagan kasi ng COVID-19, biglang yun nga yung nahinto yung face-to-face classes. Tapos hindi lahat may gadgets o stable internet nga. Kaya maraming estudyante ang hindi nakasabay sa online learning. Yung iba, pinili nila na like tumigil sa pag-aaral dahil kailangan tumulong sa pamilya o wala talagang access sa modules. Kasi alam ko yung time rin ng pandemya, yun din yung time na marami talaga ang nahirapan dahil sa kahirapan. Dahil napahinto rin yung mga trabaho, ganun. So, yung mga like mga napahinto yung like livelihood nila. So marami talaga ang estudyante rin na napatigil sa pag-aaral para lang tumulong sa kanilang pamilya. Pero sa totoo lang, uh, that, porket na like malaking hamon talaga ang dulot ng sakuna sa edukasyon, dahil dito rin kasi nakita ko talaga yung katatagan ng mga like kabataang Pilipino nung nung pandemya, kahit hirap sa gadgets or sa internet, marami, hindi ko naman iyaano yung mga tumigil, pero marami rin yung mga sumikap or yung like nagpursige na like umakyat sa mga bundok or like umano sa mga iba-ibang mga lugar para lang makakuha ng signal o kaya may mga napapalitan ng modules sa barangay. Yung mga pupunta pa sa barangay hall para mapapalit ng mga modules na kumuha ng mga modules. So sa school, kumuha ng modules. So, and may mga guro rin, may mga alam ko, trending ata do dati sa TikTok, yung mga teacher na dumadayo sa bahay-bahay para lang ituloy yung pag-aaral ng bata, para lang hold ng mga like learning sessions or like mga magturo sila. So like nakaka-inspire talaga nung time na talaga ng pandemic na marami talaga yung like nakita mo talaga yung lakas talaga ng mga Pilipino na ipatuloy yung pag-aaral nila. At hindi lang naman siguro sa Pilipinas mo makita yung mga ganun. Siguro rin sa mga ibang lugar tulad ng mga bansa na may mga tawag doon, may mga gera or like may mga bagyo. Sa mga lugar rin naman na tinamaan hindi ko alam kung naalala nyo pa ba to. Nung time ng pandemic, mga December ata, yun or November, yung bagyong Odette. Alam ko Mm. kasi may mga lang nasira,
at ginagamit kasi 'di ba yung mga paaralan bilang evacuation center. So parang dahil sa bagyong yun, parang nawalan sila ng evacuation center, nawalan sila ng kung saan sila pwedeng magstay. So parang yung mga bata doon, parang hindi lang sila nawalan ng parang safe space para makaligtas sa bagyo, kundi nawalan din sila ng espasyo para kung saan sila pwedeng matutor, kung saan sila pwedeng ano ng education. So para hindi lang doon yung maano, kundi para, ay lang, nawawala na ako. Pero like sa mga conflict areas tulad ng like, I think na-research ko to pero hindi ko masyadong maalala. Pero dati ko kasi to na-research eh. Nung Marawi siege nung 2017, maraming kabataan ang nawalan ng paaralan at yung kinailangan nilang lumikas. Tapos parang ilang taon ata sila bago sila like muling makabalik sa like regular na klase or makabalik sa regular na like pamuhay nila bago yung nangyaring conflict doon. Pero like kahit na naging bakwit yung maraming bata, may mga like learning centers na itinayo sa evacuation sites. At napatuloy pa rin nila yung pag-aaral kahit sa gitna ng gera. Parang nakakaano talaga na like kahit sa gitna ng sakuna, possible pa rin ipaglaban yung edukasyon basta't may pagkakaisa at like may malasakit, may gusto talaga at may pursige na mag-aral. So para sa akin yun lang naman. How about sa'yo? Mm-mm. Sino pa ba hindi nag-share? Medyo nawala ako dun Okay. sa pag-share. Sige si Jake. So, sige, si Kuya Jacob muna. All right. Because I just wanted to say, like, something that we don't usually think about is like the psychological impact it has, like being held back and not being able to study when you want to. Like that's just such a big detriment that I just wanted to highlight. Okay, go ahead, Mark. What were you going to say? Okay. So, okay. Ako muna. So, ay nga, yung mga sinabi nyo, may good and bad effects to, no? So, I think kasi yung pandemic, parang ano siya eh, two sides of a coin. So, may mga good effects na and bad effects. Yung iba na encourage, yung iba na discourage, ganun. Tulad ng ibang mga bata na nabanggit na rin ng mga unang nagsalita is, nadi-discourage sila, kumbaga, dahil kulang sila sa resources or tumitigil sila sa pag-aaral. Tapos iba naman na encourage tulad ng mga teachers na dumadayo pa sa ibang lugar, nag-home visits para ma-continue yung pag-aaral ng mga bata. So, ayun po, yung para sa akin yung naging epekto nito is may mga na-encourage tapos may mga na-discourage. Okay. Kuya Jacob, your turn na po. Oh no, that was pretty much that's all I had to say. I just really wanted to highlight it. Who hasn't said anything? Zany, did you say something na ba? Ay, okay. Ako naman mag-share. Go ahead. So, para sa akin, yung epekto ng sakuna dun sa karapatan ng mga kabataan sa edukasyon is yung lack of access talaga sa Kasi, let's say na may sakunang nag-strike, let's say baha, lindol, ganun. So, automatically, magsususpend yung school and magsiswitch sila sa asynchronous classes. Pero, katulad nga nung previous na mga nagsalita, sinasabi nila na hindi naman kasi lahat is may access to internet. So, yung, ayun nga, yung iba na discourage yung iba na left behind dun sa education kasi hindi nila ma-access yun. So, ayun, para sa akin, ganun siya nakaka-epekto sa edukasyon ng mga kabataan. How about Okay, naman po so, sa ay, Ay, sige. sige po, Ate Tian. Nagsalita naman na po lahat, no? Okay, so ngayon po, bakit dapat pantay-pantay at inklusibo ang edukasyon sa panahon ng emergency, lalo na para sa mga batang may kapansanan, indigenous peoples at displaced youth? So, I'll go first po ulit. So, dapat pantay-pantay at inklusibo ang edukasyon sa panahon ng emergency para masiguro na na lahat ng bata, kabilang yung mga may kapansanan, indigenous people at iba pa ay may pantay na opportunities sa pagkatuto at hindi umaiiwan sa kabila ng kanilang mga hinaharap na hamon sa buhay. So ayun po. How about kay Kuya Akin po? Sige, maraming salamat. You know what? No. Madali kasing sabihin, kahit ako nasasabi ko to ha, na dapat inklusibo ang edukasyon. Inklusibo ang edukasyon sa kadahilan ng karapatan ng bawat isa. Yes, we have a lot of laws na kumukonekta sa pagkakaroon ng inklusibong
inklusibong edukasyon gaya sa IP, nakasaad yan sa Indigenous Peoples' Rights Act o ISPRA na dapat may mga iPad tayo o Indigenous Philip Indigenous people iPad o Indigenous People's Education. And of course, sa mga ano din natin mga Muslim, sa mga kababayan nating Muslim, meron tayong madrasa yata yung tawag, no? Madrasa which is tumutukoy rin ito sa edukasyon ng mga Muslim, no? Batay sa kanilang pananampalataya. And of course, dapat meron din tayong edukasyon din para sa mga may kapansanan. Ngunit tingnan natin, no? Nabibigay ba yung kailangan nila na, na pantay na edukasyon? Kasi kahit sabihin natin libre ang edukasyon o pwede ka pumasok libre. How about those hindi talaga afford kahit na yung pamasahe? Kahit na yung pagkain sa araw-araw. Eh, kahit na sino sa atin, no, kung practical tayong mag-isip. Halimbawa, sige, si Jaira, ay si Zian, Halimbawa kung si Zian, yung kinikita lang ng parents niya is, tama lang na makain siya sa 3 beses sa isang araw. Siyempre, isipin lang ni Zian na wag na lang ako mag-aral kasi nga, kulang pa rin, no? Kulang pa rin yung edukasyon, o kulang pa rin yung sweldo ng pamilya ko to provide my needs when it comes to study. So that is why, no, lahat kasi ng sector ay may maaaring may mayambag pagdating sa edukasyon. And yun yung naging goal ni Inet Philippines na maging connected lahat ng mga NGOs kung saan sector man yan. Kasi lahat yan may contribution when regards our education. Pagdating sa may kapansanan, sige, sabi natin, libre, ganon. How about their facilities? Inclusive ba para sa kanila? Sige nga, may hagdan. Sabi natin, kaya bang umakyat ng naka-wheelchair, no? Doon sa hagdanan kung sa third floor pa yung klase niya. Sige, imagine nyo nga, no, naka-wheelchair siya. Tapos hagdanan yung dadaanan niya, inclusive ba yun? Tapos, may mga times pa na ang lalaki ng mga stairs, so mahihirapan sila doon. Ano pa ba? Kahit na yung mga daan na medyo rough road pa rin, at tapos ang taas ng stairs, tapos tawag nito, I don't know, tawag ng saklay. Yung, halimbawa, may problema sa paglalakad, ganun. Especially dun sa yung sa autism natin na concern. Kasi nga, sabihin natin may mga schools na nag-offer ng therapy. Pero sobrang mahal naman, inclusive ba yun? So that is why mahalaga talaga na hindi lang sa isang sector lang nakafocus ang pagbibigay ng inclusive education. Sabi natin pantay. Kaya sabi nila equity over equality. Kasi nga, kapag naibibigay talaga yung sapat na para sa kanila para sila makapag-aral, makapasok sa eskwelahan, syempre, gaganahan din sila mag-aral kasi nga may tumutulong sa kanila. And of course, yung mga may kapansanan din, hindi na rin sila aasa sa mga charities, sa mga ayudas, ganon, kundi kaya din nilang mag-provide ng needs nila na kanilang pangailangan sa pang-araw-araw. And of course, kailangan din na hindi lang sa pagbibigay ng inklusibong edukasyon, maging sa kaligtasan na rin, especially sa mga discrimination against LGBTQIA+ community, against din sa mga person with disability na rin, kasi also pa rin yung mga ganun eh. Kaya sabihin natin na nasa 21st century na tayo, pero talamak pa rin talagang minsan yung mga diskriminasyon. Kaya mahalaga na hindi lang tumutok sa isang aksyon ng ating pamahalaan o maging ng mga tao sa lipunan para maging inklusibo ang edukasyon. Mahalaga rin yata na maging bukas yung isipan natin, tulungan natin yung ating lipunan, no, especially doon sa acceptance na sinasabi para mawala yung discrimination, as well as yung pagkampanya na rin na pagbibigay ng awareness, no, pagdating sa mga ganitong sector, as well as yung magiging programa na rin ng ating pamahalaan. So how about you, Jacob? Oh, well, I feel the thing is, definitely, everything that you said I agree with fully. But with me, it feels like because it's an international, there's so many international laws about it that it's just we just have to
it's just, even if outside of disasters, just having equality in education is Mm-mm. so important, because it's not because of our rank in life or our beliefs that we should be able to study. That's why we consider education a human right. So I just feel like all learners should have their right to education, regardless of like status and ability. And we should be very inclusive towards vulnerable groups in particular, so that they're not marginalized, especially across disasters and stuff. That's it. Okay. So, ayun nga po. Ngayon for our last question. Di ba meron mga, isa sa mga problems ay yung mga nakaranas ng problems sa education is yung mga nakatira sa liblib o conflicted areas. Ngayon po, ano yung mga hadlang ang nararanasan ng mga estudyante sa mga liblib o conflicted areas at paano natin sila matutulungan? So, Ate Zian, can you go first po? Okay, so yung mga hadlang talaga na nararanasan, for me, it's the number one talaga na hadlang is yung access. Like, let's say nagkaroon ng lindol sa kanila and let's say na, ayun nga, nagpa-suspend, ganun, and nag-switch sila ng modality to asynchronous. Yung ibang estudyante naman na, parang, kunwari, yung bahay nila, gumuho, ganun, or kaya, wala silang parang gadgets, hindi sila like, wala silang access sa education or like sa kung ano man yung ituturo ng teacher within the meeting, left behind sila doon. And, yung time kasi, it's very precious. And, if ever man na ma-left out, na ma-left behind sila, mahirap kasi mag-catch up considering na usually yung ibang teachers, nagsa-straightforward na agad sila dun sa next lesson. I think isa sa pwedeng makatulong is yung pagiging inclusive, like, yung sa mga remote areas and mga liblib na, ayun nga, areas. I think yung government, pwede silang mag-hand out ng, talaga, sa mga affected talaga na mga gadgets, ganun, anything that would help them get access to education. Ayan. Kaya naman, Kuya Akin. Ayun, maraming salamat to sa mga nakakaranas, no? Doon sa mga estudyante sa mga liblib na lugar. Kasi nasubukan ko rin tumira sa liblib na lugar. Especially, no, yung kailangan mo pang maglakad ng kabilang mundo. Kasi, bak siyempre yung family ko may mga bahay din sila sa bundok. And na-try ko rin makapag-aral sa mga bundok. Sa ano rin, sa mga bukid. So, napakahirap talaga. Especially, kailangan mo pang elementary kasi ako noon na kailangan mo pang maglakad ng ilang oras, pagdating mo doon, um, maghahabol ka pa sa other classes, and of course, mahalaga rin talaga na sa mga ganun na mga lugar is sana maging kompleto yung hindi naman yung facility, maging yung mga kagamitan at meron kasing mga alternative ways na sinasabi sa atin, no, na once wala tayong technology, pwede tayong gumamit ng ganitong paraan. Kaya nga kailanman ay lahat ng bagay ay may solusyon. Tandaan niyo yan. Lahat ng bagay ay may solusyon kung gugustuhin natin. Kaya kailangan edukasyon must continue no matter what happens. So, ayun, sana matugunan ito. Hindi lamang ng pamahalaan, ng ating ng mga komunidad rin, mga LGU. So, how about you, Levin? Gusto ko marinig yung opinion mo regarding on this. Ay, okay. Parang inuulit ko na lang, pero sige. Una kasi, di ba, yun nga yung kakulangan ng access, yung walang internet, kulang sa teachers. Yun yung mga usual na sinasabi. Minsan kulang din sa basic facilities, tulad ng upuan or kuryente. Meron din yung takot sa seguridad, yung sa ilang mga conflict areas, yung may banta sa karahasan or like recruitment sa mga armadong grupo. Pero meron rin naman kasing mga solusyon eh. Halimbawa sa mga lugar tulad ng Mindoro o Basilan, may mga programa tulad ng Last Mile School. So, parang ano siya ng DepEd kung saan dinadala ang edukasyon sa mga liblib na lugar. May mga mobile libraries or solar powered learning hubs doon na tumutulong sa komunidad na mga walang kuryente, mga komunidad na walang electric infrastructure
Tapos parang bilang kabataan kasi naniniwala rin ako na pag nagtulungan yung pamahalaan, yung komunidad at yung kabataan mismo, yung bata mismo, mas madali natin matatagumpay ang mga pagsusubok. Tapos parang yung support, konting suporta rin kasi pag magbigay ka lang ng konting suporta, parang yung konting suporta na yon, parang malaki rin yung madadala ng suporta na yun eh. Kahit anumang suporta yan, basta mapakita mo lang na like sumusuporta ka doon, parang ang laki na talaga ng magiging epekto doon. Parang butterfly effect, nag-branch out na lang siya sa madaming mga bagay. So, yun para sa akin yun lang naman yun. Kasi parang nasabi na kasi lahat eh. Doon lalo na sa mga inaano mo kuya akin, kanina pa ako napapaisip doon sa mga sinasabi mo. So, yun. Pero mukha kasing parang patapos na tayo sa oras eh. Parang kulang na tayo sa oras. So, I think mas maganda kung like, ano na natin sa synthesis. Okay, so I'll keep it short na lang kasi nga malapit na mag-oras. So, ang napag-usapan natin is about dun sa Global Action Week and yung mga yung edukasyon sa sakuna. So, napag-usapan din natin dito kung ano yung mga hadlang sa edukasyon pagdating sa sakuna and yung mga problema and kung ano yung pwede maging posibleng solusyon dito. And napag-usapan din natin kung inklusibo nga ba yung edukasyon whenever merong emergencies and etc. So, ayun, to summarize, yung yun nga, yung hadlang and yung mga possible na solusyon, sana masolusyonan siya in the future. And sana marami ring mga natutunan yung mga kabataan sa atin. At dyan po nagtatapos isang makabuluhang kwentuhan. So maraming salamat po sa lahat ng tumutok, nag-comment o nakisama sa ating talakayan ngayong araw. Sana'y marami kayong natutunan at na-inspire kayo sa mga usapan naming medyo malalim pero sana na-inspire kayo at na marami rin kayo natutunan. Ako marami akong natutunan eh. Para sa like isang ligtas at pantay at inklusibong edukasyon kahit sa panahon na sakuna, ito ang Kalambag. So, tuwing Sabado, 1 to 2 p.m. sa YouTube at FB page natin, Kwentuhang Youth Action at Ambagan. Meron rin tayo yung Inclusion, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion Now na tuwing Miyerkules 3 to 4 p.m. para sa inklusibong lipunan usapan tayo. So, meron rin naman tayo yung Senior City. Tuwing Sabado, 7 to 8 p.m. Kwentuhan parang pangmatanda pero panghabang buhay ang aral. Tinutukoy natin dito ang lifelong learning at yung adult education. So, sana naman i-like nyo or i-follow, share yung mga post na, yung mga uploads natin sa mga page natin para updated kayo sa mga susunod na episode. At syempre, kung may suggestion kayo or may gusto kayo i-feature, pwede naman kayo mag-comment. So, hanggang sa susunod na episode, mga ka-eduk, laging tandaan, ang boses ng kabataan, boses ng pag-asa, sama-samang kumakalampag para makataos at makatarungang edukasyon. Paalam at ingat sa iyong lahat. Yun nga muli, ito ang Kalambag, LHS. Bye-bye! Bye-bye! Bye! Woo! Thank Shout you out po. Lawrence Tingson.